Magandang araw po muli sa ating mga kasamang farmers. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Romeo Bustamante. Isa po akong agriculturist dito po sa Batangas. Sa ngayon po, isa po ako sa may-ari ng Grafting Seedling Farm. At saka po yung Miodet Agri Trading. Basically, ang product po namin is seedlings. Ano po? Nagpupula po kami dito ng iba't ibang mga binhi ng gulay. Meron po kami dito kamatis, talong, sili, ampalaya, papaya, repolyo, and other crops na kailangan po ng mga magtatanim dito. Minsan kasi yung germination nasa ano din eh, nasa quality ng soil, ng lupa na ginagamit. Pag mataas ang easy, mahirap magpatubo ng buto. Hindi nagsasabay-sabay ang sibol. Kaya ito sabay-sabay, no? Ito po sabay-sabay. Siguro ito rin yung sikreto namin. Bakit maganda yung tubo ng seeds. Kaya pag pumalya dito ang tubo, malamang nasa seeds na eh. Seed Kasi ibang variety, ang ganda na sibol. Ilang months na yung... Mahigit na pong isang buwan. For harvest na yan, wala pa? Malapit-lapit na. Sabi nila mga 70 days eh. Pero mukhang mapapadali sa amin. Siguro dahil mas mainit siya ng konti dito. Pero may time naman na sobrang lamig. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Dalawang beses ko na nagtanim ng repolyo. Napatabaan ng sobra? Ang lalaki, sir. Lalaki pa po yan direct. Bata pa yan. Tinanim namin siya November 26. Ito nga yung gusto kong introduce sa mga farmer dito. Nagpo-form na siya. Nag-head na siya. Nag-head na siya. Malapit na po yan. November 26, so 1 month siya ng December 26. Ilan na? 40 days? Ganda. 40 days, direct. Mga ano to, konti lang to. Mga 10,000 plots. Tapos, ang gusto ko sa kanya, hindi sa yung high maintenance na crop. Kami sanay kami high maintenance eh. Kamatis, sili. High maintenance ang sili and kamatis? Opo. Talong, lalo na talong. Talong. Ampalaya. Pati ang palaya, no? High maintenance. Ito, madali lang pero nakakatuwa eh. Nung unang nag-set tayo direct, ito babago pa lang namin nilaland frame. Bagong palinis kami kahapon eh. Yan, ganda. Pero mukhang baka by next year mas malawak ang ganito. Gusto mo to? Opo eh. Ang broccoli, mag-work ba dito? Hindi ko pa na-try. Pero baka kasi pag nagkaig Mag-work yung cabbage, ano? Ang cabbage, pwede yun. I think yung carrots, hindi. Kasi talagang may elevation yan eh. Sadyang high. Maliban na lang siguro direct pag may mga nirelease na variety na pwedeng lowland. Oo. Meron dati ang East West yung Kuruda. Oo. Nag-work? Wala masyado eh. Hindi ko lang sure kung bakit. Kumain nila, hindi over gulay na nakabalag. Palaya, sitaw. Kaya siguro ito next year.
baka dadami magtatanim nito. Pero maliit lang kami. Maraming mas malaki. Of course, if I'm ready, Opo. malaki. Malaki yun. Yun Sino lang ang pa? pinakamalaki. Sa Bulacan marami eh. Pero dito sa South, siguro isa Ikaw na kami na. sa South Luzon. Tutuusin, ang lapit mo lang sa city proper eh. Malapit na. Isang ganun lang oh. Kaya bisan pagka rush hour, ang hirap lumabas dyan, napaka-traffic na sa labas. Ito naman yung aming area kung saan nagpiprepare kami ng media. Dito may nagmi-mix. Dito na kami nagmi-mix. Ito yung aming babaran ng bunot. Ito. Opo. Nagpagawa ko nung tangke, cistern tank para yan po kami naglilinis ng bunot. Hindi kasi pwedeng direct eh. Oo. Mga ilang days yan before siya gagamitin? 1 month po kami. 1 month. Ano mo talaga siya? Nagpalagay ako ng submersible pump. Ano Hindi po kasi- itong mga to? Ito na yung mga nababad na namin. Oo. So ipaprocess na siya. Isisib ulit. Kasi may mga paggaling sa manufacturer, meron po yung ano eh. May mga hindi maiwasan, may mga kasama pa na hibla. Hindi pwede sabi ko may hibla. Malakas sa tubig namin dito. Ang dami mong truck. Truck mo lahat yan. Po. Truck mo lahat yan. Yes sir. Dami. Kulang. Kulang pa. Nagre-rent pa kami ng truck pagka yung kasi problema diyan, hindi pagka may capacity pa kami na ipasok sa loob ng greenhouse. Lahat ng order ina-accommodate namin eh. Hindi naman namin umorder, hindi namin pwedeng i-ship dun sa date na gusto namin. Dapat kami yung mag-a-adjust sa date na gusto nila. Gusto nila. Eh may mga case po na Sabay-sabay. sabay-sabay yung Ang out. sowing, so sabay-sabay din siya ang delivery. Ang option namin, pagka hindi kaya nung truck namin na nandito, nagre-rent kami ng truck sa labas. Sa mga kaibigan din naman. Pangarap ko nga eh, baka sana by next year madagdagan yung aming delivery. Tapos ito, by next year po sana, mapuno na namin siya ng greenhouse. Plano namin Lahat summer. to, greenhouse ng lahat. Po. Gagawin yung greenhouse lahat. Opo. Sa ngayon meron kaming available na 15 units nung tunnel type na may 480 na capacity. Tapos isang 1.2. Pag puno namin to mga 21 units ang Pero di ba mas Kaya. maganda dapat kung hiwa-hiwala yung greenhouses mo? kaya May po. ibaan Kaya po ka. yung reason ba't meron kami sa ibaan. Para may buffer din. Kung sakaling nagka-aberya, May problema. may problema, hindi kami mapapahiya. Maliit lang to direct. 1 hectare lang to. Sadyang sineparate namin doon sa area namin doon. Pero yung dalawa namin nursery doon, malayo din sa taniman namin. Malaya rin. Oo, malayo din. Ito naman, kaya namin nirent tong area na to. Mas malapit sa customer namin eh. Around Lipa, maraming malalaking growers dito. Dito sa Lipa. Opo. Sila yung mga big time growers ng kamatis. Talaga? Yes, sir. Nandito Nandito po sa Lipa ang marami. yung mga dyan papuntang Malarayat. Ganyan. Meron dito Lumbang, marami po dito nagtatanim. Tapos dito, ang problema lang dito talagang ang ganda ng klima pero ang problema wala nang halos makuha na taniman. Kasi puro subdivisions, mga high-end na subdivisions sa marami rito. Yung mga dating taniman po ng gulay dati, subdivisions na. So karamihan sa kanila, naghahanap ng ibang area sa ibang lugar. Babara ng bunot. Yung iba kasi sa ilog eh. Kaso ang ilog, hindi mo rin masabi. Contamination. Contaminated. Dati ginagamit namin yung galing sa water district. Napakamahal. Wala ka na binabayaran namin buwan-buwan. Kinukompute ko kung sakali magpapalagay na lang ako ng submersible, mukhang makatipid pa kami. Sure pa yung supply namin ng tubig. Walang chlorine. Nagpalagay po kami. Pero malalim dito, nasa 280 feet. Talaga? Oo. Ilang tubo yun? Ang butas nila ay 14 na tubo. Pero yung ginamit nila na suction,
Kasama yung submersible, nasa 8.5. Ito ang maganda sa Lipa eh, medyo malamig. Malamig na. Compare sa ibang area. Pagdating ng ganitong oras, hindi ka tatagal sa labas. Pangasinan, sobrang init. Sobrang init. Yung mga Sambales, Pangasinan, Caloocan. Ang init. Yun, ang init dyan. Bulacan. Bulacan. Actually, dati yung mga farmers dito, galing Bulacan lahat ang seedlings nila. Kahit kami nung una kami nagtatanim na wala pa kaming punlaan. Bulacan pa talaga. Opo. Eh sayang, marunong ako eh. May mga tao naman kami. Magandang negosyo to. Maganda, no? Pero mo, wala ka pa isang taon, ganito Lalo nakalaki. lalo po sa case namin na dati bumibili ako eh. Isang malaking account din po ako sa Bulacan nung time na hindi pa ako nagpupunlaan. Okay naman. Sa una lang talaga, ang laki ng investment. Opo, sa greenhouse pa lang. Ay ayoko namang magpunla ng ng ima-market ko tapos ang aking facility eh yung kagaya ng iba na nakakahiya din. Yung iba namin, yun, kasi doon kami nag-start na karamihan ng mga tinatanim namin, doon kami yung pansarili, doon kami pinupunla eh. Pawayad din muna kami doon. Kaso mas matipid pa pala yung bakal. Sa una lang makakatipid ka sa kawain eh, pero in the long run, rin. Tapos kung kailangan ilipat, pwede ilipat. Eh ang kawayan, hindi mo na pwedeng kalasin at ilipat ulit eh. Sira na. Opo. Ilan na taong mula dito, sir? Dito po ay meron kaming regular na 12. Tapos pagkakailangan may mga po kami, may mga on-call. Yung mga nagpupula namin usually on-call din. On-call yan. Opo. Pero yung sa maintenance, dito, ay dito na sila stay in. Mga galing Mindoro din. Pakain mo yan. Opo. Wow. Kasama po yun kasi hindi po pwedeng hindi eh. May na sila, dun sa 12 na yun, meron na isang naka-assign para magluto. Tagaluto. Tagaluto. Araw-araw yung nagagawin. Nagluluto lang. Nagluluto. Sino taga-palengke? Meron ding isa. Kung isa. Pag may time kami, dadaan na kami dito sa palengke, dito sa may Levy Town. Bili na kami ng mga kailangan. Hindi ba mahal yan? Hindi ba mahal ang paninda mahal. dyan? Yan ang pinakamalapit direct eh. Oo. Nagpe-prepare Anong ginagawa po- nila? Maghahalo na sila ng media. Maganda sila. Magdala ka dito ng isang TS3. Yung bukas na. Pag po hindi kami busy, doon na rin kami naghahalo eh, para hindi nakakutin. Pagka lang Ay, ano muna dito? pinapadaan muna namin sa dito para mabilis siyang mag-mix. Saan nanggagaling tong ano nyo? Bunod? Galing po ng Quezon. Bili nyo ganyan yan na. Ganyan na. Opo, ganyan na. Pero naag-ag na namin siya. Tapos pagka-ag-ag, binababad namin sa dito ng 1 month. Tapos padadaanin ulit. Imimix habang inaagag dito. Imimix na yung mga yung iba pa. Pwede ba doon sa ano mismo, doon sa grow out? Halimbawa, kagaya ko, paso-paso lang. Pwede ba na mas marami yung ganyan kaysa sa lupa para magaan? Pwede po. Para magaan. Oo. Bigat eh. Bigat ng mga paso. Ano tinatanim niyo direct doon sa paso? Hindi, kung ano, minsan mayroon ako doon kamote, meron ako, ang tawag doon? Maganda ang talong namin. Yung chives, may chives ako, may, ano ba yung mga halaman ko doon? Luya-luya, ganyan. Oo, nakita ko Sili, yun may sa sili likod ako. ng bahay niyo. Kulang ako sa sunlight eh. Sabi ko,
Baka siguro pati yung mga talinom ko namamatay kasi ang tagal matuyot. Baka masyadong mataas ang ano, ang moisture. Oo. Paano kaya i-cure yun? Kami po kasi nagluluto ng media. Kasi ako bumibili lang. Hindi, grow out yan Kahit na. Kahit na. Kami may niluluto namin eh. Ito yung pure na dust. Yan. Yan na yung na-trade for 1 month. Opo. Tapos ito yung organic naman. Diyan, tatlo niyan. Yung organic. Kayo gumagawa ng organic na? Hindi po, bumibili din. Ito yung vermicast. Vermicast. Yes, sir. I-try mo si Greenland. Oo nga po, kay Kay Sir Rolly, Dito lang. Lagaya. Malapit lang sa Ibaan. Sa San Jose. Opo. Maganda. Dati kasi, alam ko, ang binibenta nila yung process na chicken manure. Meron na rin pala silang vermi. Meron na rin. May Burmy rin sila. Malakas kami mag-consume yan. May Burmy sila. Tapos ito naman po yung TS3. So part siya ng... Yan yung imported. Ito yung imported. Yan. Ayan. Mabuhaghag talaga to. Pero since commercial kami, hindi pwedeng puro. Maganda sana kung purong ganito. Mahal. Kaso mahal eh. Mahal. Tataas ang cost ng seedlings. Eh kami hanggat maaari, magpuproduce kami ng seedlings na affordable do sa mga growers. Mas mura kasi, mas gusto nila mas pabor sa kanila. Pero dapat din masacrifice yung quality. So mas marami pa rin sa raw mats namin, mga local materials. Pwede na. Buhangin, wala pa. So yung mga audience, pasensya na po, hindi namin pwedeng i-mention yung eksaktong measurement kasi syempre negosyo. So sabi nga ni Sir, bawat nursery may kanya-kanyang mixture sila. So ito ay based doon sa sarili nilang research, doon sa need nila. Yes, so yun. Ipapakita lang natin para may idea kayo, but yun nga, hindi natin masasabi yung exactong measurements. PM is the key. PM is the key. Mag-PM na lang kay Sir. Pag po siya nasukat na namin, so padadaanin siya namin dito sa ag-aga namin. Medyo manual pa kami dito direct eh. Pero tingin ko, since meron kaming bunot, ito yung aming effective para sa amin. Kasi pag nilagay mo to sa mixer, gugulong lang siya ng gugulong eh. Pagka ganon, may mga butas yung tray. Minsan purong bunot lang. Sa amin talagang, kaya pansin nyo yung pula namin, pantay na pantay. Kasi yung maganda yung pagkakahalo ng media. So yun, isang sekreto rin. Yung tamang pagkakahalo ng media. Apo. Pag dumaan siya dyan, imimix pa nila yan. So, ang purpose niyan, para siguradong yung nagkahiwa-hiwalay yung mga fiber. Opo. At saka yung malis yung mga fiber na nandito pa sa bunot. Nabuo-buo. Opo. Ayan. Para ka lang naglalaro eh. Para nagmamadyong. Ito yung buhangin. Buhangin. Kasama. River sand yan? Opo. Saan kayo bumibili ng river sand? Sa ano lang? Hardware? Hardware lang. Pero pinipili namin yung mga galing Pampanga, white sand. Pampanga? Opo. Kasi hindi kami sigurado doon sa ibang buhangin eh. Baka galing ng dagat. Hindi pwede rito. Dapat river sand lang. Although, tinitreat namin siya. Baka namin kasama rin siya sa binababad namin. Ay, bababad mo rin ng 1 month? Hindi naman po ganun Hindi katagal. Basta maano lang siya, maalis yung kanyang mga impurities. Ganito lang kami. So, may nakasign kami para maghalo ng lupa, ng media. May nakasign kami para maglinis ng mga gagamitin. So, everyday to may naggaganito? Opo. Pag po may sewing lang.
Pag may sowing. Ay, araw-araw kami may sewing eh. Kahit nga po nakapikit yung mga napitan namin. Ito po sa ano. Ay, ganun lang yan. Yung moisture niya na dala-dala ng bunot, yun na yung magiging ano ng tubig ng pula para siya tumubo. Mm-mm. Eh, pag lumusot na siya dito, imimix uli siya ng tao, ng pala, tapos padadaanin ulit. Saka namin siya ilalagay sa tray. Saan ba nanggagaling ang TS3? Ah, Europe yata yan, Europe di ba? na tayo na. Pinuntahan ako dati nung taga-classman, kasama ng Allied. Oh. Eh, tinanong kung gumagamit ako. Hindi, nadat na nila may TS3 na kami ron. Ayun, ginagamit namin yan. Eh, gusto nila pure. Sabi ko hindi kaya. Kasi Hindi kaya. yung market Mahal. mahal. Maganda ko sa maganda. Pero, nag-try ako ng pure niyan. Tapos yung mix namin. Ang target namin ngayon, makapagsalang ng ilan na repolyo? 550 Trays. Today. Today. Bukas. Daily kami. Minsan po sumasalad kami mga 1,000, 1,500. Depende po sa ano. Medyo So pa pag namili ka ng bunot, ng coconut, ano tawag dito? Cocodas. Cocodas, truck din. 10-wheeler. Mas makakamura po kasi sa ganun kasi doon sa maliliit. Mahal kasi ang tracking nung maliliit ko konti laman. Eh yung mga gumagawa nito, mas gusto nila yung marami. Pabor din naman sa akin kasi kukunti yung tracking na binabayad namin. May mga truck din naman kami kaso maliliit eh. Konti lang laman. Medyo bulky ang bunot. Ano kayong material ng TS3? Parang moss lang daw to sa kanila eh. Pagka winter, kumakapal yung mga Moss. moss sa nila sa paligid. Mm. Tapos yun yata ang hina-harvest nila. Tanong natin sa classman. Kaya po maganda yung punla kasi medyo maano ang proseso. Kaya naman namin bumili ng mixer na kahit yung malalaki. Kaso paano, ito gugulong lang to eh. Habang minimix mo. So mas pabor ako dito sa minamanual yung para mapino ng maayos. Humalo yung mga materials na magkakapareho. May amoy si TS3, no? Opo. Amoy kahoy. May kahoy. Amoy kahoy siya. Pinakamalaking part dito bunot direct. Wala siyang lupa. Walang lupa, no? Soilless talaga, no? Soilless. Diretso tayo sa bukid mamaya direct. Sige. Ito na yung mga nabili namin direct na mga sasakyan. Nung bago ako magpunlaan, wala kaming truck. Oh. Noong una, pinag-deliver lang namin yung maliit lang namin na van, yung van na diyan. Dumadami yung order. Sabi, hindi kailangan natin ng truck. Ilan ang truck mo ngayon, sir? Meron na po kaming dalawa. Itong isa na to, ang istorya diyan. Pinahiram siya nung kaibigan ko. Oh. Kasi nag-order siya sa akin. Oh. Since maliit yung delivery ko, nakatatlong delivery ako. Sabi sa akin pare, ba't ang delivery mo sa akin pautay-utay? Oh. Sabi ko, wala po akong truck eh. Dapat sinabi mo para napahiram kita ng truck.
Sabi ko, abay, kung baka nagbibiro kayo, papatulan ko yan. Sabi sa akin tatlo yung truck ko, kunin mo yung isa, pupunta mo sa driver. Ayun. Ginawa namin itong isa. Pinabranding na namin sa yung Graftings. Oo, tama. Benefits ng Graftings. Oo. Dahil sa kayo, yun ang kailangan yung dagli ang kailangan ng mga magtatanim. Since wala pang mga high resistant variety, Oo. kaya Graftings. Ganda. Things. Grafting. Yung jeep ginagamit namin na panghatid sundo ng mga tao. Tapos kung may mga delivery kami na malapit lang dito, so yun na rin ginagamit namin konti-unti. Pakita natin yung ano. Dito tayo, sir. Discuss tayo dito. Ito po yung mga for deliveries for today. Yes, sir. Ganyan kadami. Kukunti pa yung direct. Konti pa yan. Nagdi-deliver kami nung nakaraan. Pero kahapon, 1,000 trays mahigit na repolyo. Kaya medyo nabakante yung dulo namin. Kaya naman ang capacity namin yun, mga 1,000 trays sa isang araw. Pag malapit ang delivery, nakakabalik pa. Nakaka-deliver kami mga 2 hanggang 3 beses ang isang truck namin. Laguna yan direct. Laguna. Opo, Laguna ang deliver. Papaya, kamatis, repolyo. Minsan 2 truck, repolyo lang ang karga. Tapos prefer namin yung crates, ito. Kasi mas naiingatan yung seedlings na hanggang makarating sa farmer. Totoo. Yung iba po kasi yung yung saray lang na gano'n. Ang problema kasi doon, hindi natin sigurado yung daan eh. May mga case na malulubak ng truck. Kasi pag nagganito, nag-lock na to eh. Opo. Hindi na to gagalaw eh. Sa hindi siya masisira. Safe na safe siya hanggang makarating sa customer namin. Bumibili lang kami ng second hand na crates. Second hand lang. Saan yung binibili yung second hand? Diyan lang po sa San Pablo. Pero meron kaming domestic akong bago eh. Masyadong mahal. Yung mga dilaw namin. Mga 500 plus, no? Sa Alaton. Mga 500 plus? 500 plus. Mahal. Kailangan namin sa isang delivery, mga 400 trays eh. Crates pala, 400 crates. So, may nagturo ako sa aking kaibigan na meron daw. Yun din naman ang gamit eh. Kasi yung mga bago, para lang naman sa mga food yan eh. Opo. Ito mga pinaglumaan na tato ng mga food deliveries. Sasakyan namin galing na rin sa Anong oras na salt? 10. Baka kailangan natin mag-proceed para mapuntahan pa natin Sige po. yung farm. Sige po. Oo. Convoy na lang tayo. Convoy. Okay po, sige po. Doon na lang tayo mag-lunch sa Ibaan. Doon na lang si Iba. Sige. Kasi Mami, farm daw tayo. after nyo, punta naman ako sa Denso. Kita kami ni Sir Mike. Malapit lang doon. Okay, sir. Nakita natin, sobrang ganda ng farm, ang gaganda ng nursery, ang gaganda ng seedlings, talagang professionally done, kumbaga. Sir, invite mo naman yung audience natin, especially yung mga nandito sa Calabarzon, no? Ang market mo? Paano kanila marireach? Paano kanila kukontakin? Yun po. Magandang araw po muli sa ating mga kasamang farmers. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Romeo Bustamante. Isa po akong agriculturist dito po sa Batangas. Sa ngayon po, isa po ako sa may-ari ng Grafting Seedling Farm. At saka po yung Miodet Agri Trading. Basically, ang product po namin is seedlings. Nagpupula po kami dito ng iba't ibang mga binhi ng gulay. Meron po kami dito kamatis, Kamatis, talong, sile, sile, ampalaya. ampalaya,
papaya, repolyo, and other crops na kailangan po ng mga magtatanim dito. Ang specialty po namin is graftings. So, nagduduksong po kami ng patola at saka ng ampalaya. Yung ampatola, yung sikat na ampatola. So, isa po kami sa supplier po dito sa area. Saka po yung kamlong, yung kamatis and talong. Kamatis and talong. Yun. So, sa mga nangangailangan po ng, sabi nga po ni Direk, yung mga kalidad na punla, maaari nyo po kaming tawagan doon po sa aming number, 0919-605-4671, or pwede po mag-message sa FB page po namin, Graftings. Opo, yun. Maraming salamat po, sir, sa pagbisita. Sa pong karangalan na isa po kami na mabisita ni Direk Buddy. Okay. So, ang nakita natin ay dito pa lang yan sa Lipa. Ang susunod na episodes natin, hopefully kung may oras, pupuntahan natin yung mismo farm. Makikita natin yung ganda ng mga tanim nila na sabi nga natin kanina, yung mga talagang magaganda, yun yung lumalabas para sa kliyente. Yung mga natitira na pinagpilian, yun yung dinadala sa farm ninyo. Pero surprisingly, doon sa bagsakan, nagugulat sila, ba't ang gaganda ng harvest mo? Ayan. Meron po kaming farm sa Ibaan. Taniman naman po ng gulay. Yeah. Sa mga hindi pa nga po nakilala sa akin, ako po ay isa rin sa magugulay dito po sa Batangas. Likas na maggugulay, Likas no? na maggugulay. Mula sa tatay mo, sa'yo, Opo. tapos naging technician ka pa ng East West Seed, sabihin na Yes, natin, hanggang doon sa napunta ka sa Farm Ready, which is Opo. subsidiary rin ng East West, East West. and hanggang sa nag-put up ka ng sarili mong nursery farm. Opo. Kasama ko po dito rin yung mga kapatid ko sa farm. Ah, Tulong-tulong po kami rito. Yun. okay. So, pagpunta natin sa farm, sigurado may mga mapupulot tayo doon ng mga lessons, ng mga practical na tips or practical na best practices nila doon sa paggugulay. Sige po. Okay, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.